Kaugnay sa bagong tensyon sa Senado kagabi, makakapanayam natin ang isa sa mga miyembro ng minorya na nag-walk out na si Senador Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senador Tulfo. Ay, magandang umaga, Miss Susan. Magandang umaga sa inyong mga viewers, tagapakinig. Apo, kumusta po ang inyong blood pressure? Okay naman. Okay. Okay naman, Miss Susan. Apo, anyway, Senator, bakit po sa tingin ninyo minamadali ng Senate majority na amyendahan ang rules para payagang dumalo ang mga senador via teleconferencing? Miss Susan, obvious naman eh. Tayo, di ba, mga bilang mamahayag noon, alam natin kung saan direksyon yung usapin, ang mga usapan. Pinipilit po nila yung Section 41C na sinasabi po ni Senator Marcoleta na payagan ng isang senador na maka-attend ng session through teleconference, through Viber, video, kung may justifiable reason. Sa Section 41D, ang sinasabi po doon, hindi, dapat mag-attend, through teleconference o video conference kung merong force majeure. Force majeure, di ba, Miss Susan, earthquake, lindol, etc. na nasira ang Senado. Tapos yung national emergency kung may gera. Anong justifiable reason? Kaya yun po yung tinatanong natin, anong justifiable reason? Tapos minabadali po nila, nilalaktaw-laktawan nila yung mga rules na yun, yung mga dapat na proseso. So obviously, hindi lang na ipapaliwanag na, and before that, let me tell you, Miss Susan, nag-break kami over an hour. Nagmi-meeting sila, nagkukoko sila ng majority. Yung pala, ito na yung pinag-uusapan na ilulusot nila. Ito ngayon nga kahapon, itong batas na ito, itong section na ito. Malino naman, Miss Susan, nagbubulahan pa tayo, nagbubulahan pa kami. Lang naman namin na ito ay para doon kay Bato, ito ay para doon sa dalawang mahuhuli ng mga senador na may lalabasan ng warrant para maka-attend pa rin sa session habang nasa kulungan sila or wherever, pagkatapos pwedeng bumoto. Ano yan naman yun, Miss Susan, binoto kami ng taong bayan, mag-attend ng session dyan, dapat nandyan ka. At saka yun ang nakasaad sa section, sa rules namin sa section 41B, na only teleconference kung force majeure. Nagawa ito nung panahon ng pandemic kasi nga may lockdown. Pero inalista namin yun. Pwede, Miss Susan, teleconference kung mga committee hearing lang. Pero pag session, dapat nandoon ka, Miss Susan. Senator, so ano ho ba yung tamang proseso kapag nag-raise ng motion sa Senate floor? Sabi po kasi ni Senador Marcoleta, May 11 pa raw niya ni-raise yung motion, kaya hindi na raw yan bago. Hindi, na-file niya na yan. So, nasaraduhan na, na-file niya na nung last week. Dapat yan, Miss Susan, magpa-file na naman siya ng bago ngayon. Pero one day notice na, tatalakayan natin ito ha, itong motion ko nung May 11. Kasi nung May 11, sinabi niya na yun, tumayo na siya dati. Ibig sabihin, parang nalusaw na yun dahil hindi naman napag-usapan. Dahil pangalawa, dapat yung kanyang motion, dapat dadaan sa Committee on Rules. Wala pang, hindi pa na ipatatag yung Committee on Rules namin. Wala pa mag-head. Usually, ang mag-head niyan, yung majority floor leader. Wala pa naman na itatatag ni Susan. So, paano yun? Yun ang sinasabi namin. Saan? Dapat pag-usapan ng rules yan bago nyo dalhin sa plenaryo. Wala pang Committee on Rules, Miss Susan Okay, Senator, sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, out of order daw po ang mga sinabi nyo at parang binibigyan nyo lang daw ng kulay yung motion. Ano ang reaksyon nyo dyan, Senador? Out of order pa ba, Miss Susan, magsasabi ng totoo, yung kasi naintindihan ng taong bayan. Gusto niya siguro mag-ika nga mga batas, mga rules, ganito, ganon. Diniretsa ko nila, Miss Susan, dahil nanonood yung taong bayan. And the only way to explain it to them, ika nga, diretsahan, simple, itagalog mo para mas maintindihan ng maraming kababayan natin. So, tinatanong ko, ano bang gusto natin? Ba't natin minamadali? Actually, Miss Susan, maraming nakapending na mga bills. Isa doon yung malapit na ma-approve yung hospital detention ni Senator Risa na bawal nang iditin ni sino man, yung pasyente, yung bantay niya o sino man at kunin yung kanyang mga ari-arian para makalabas ang pasyente. Yun ang dapat unahin. Inuuna itong, ano namang kinalaman ito? Lumalabas dito, Miss Susan, itong section na ito for the interest of few senators. Hindi ito interest ng taong bayan. Ganun lang kasimple yun, Miss Susan. So sa mga nangyari kagabi, Senador Tulfo, asahan ba natin yung posibilidad ng panibagong kudeta at pagpapalit ng liderato sa Senado? Hindi ko masasagot yan, Miss Susan. Pero ang alam ko, on Monday,
it will be another day, it will be another battle. Ibakbakan po ulit ito. Kaya kagabi, after nag-walk out po kami, pinag-usapan na, ano bang gagawin? So, it will be another fight na naman. Ho. Pasensya na, humihingi ako ng paumanin sa mga kababayan natin na hindi po nagagawa yung mga batas because of this. Pero, kailangan ho namin panindigan din ito. Hindi naman po ito importante. Hindi po ito solusyon para sa kumakalam na sikmura. Hindi ito solusyon, itong 41C na ito, para may pampagamot ang kababayan natin. Hindi rin ito ang solusyon sa maliit na sahod. Dahil itong Section 41C na ito, personal interest ito, group interest ito, hindi ito interest ng taong bayan na bumoto ng mga senador, Ms. Susan. Opo, Senador, si Senador Win Gatchalian pa rin ba ang napipisil ng minority na ipalit bilang Senate President kung sakasakali? Oo, para may fresh start. Sabi nga ng grupo namin, nila Senate Minority Leader, yun ang ino-offer namin para fresh start. Yung Senator Win Gatchalian, di ba? Hindi pa naging Senate President yan. Pangalawa, neutral siya. Pwede siyang kaibigan niya yung mga karamihan doon sa kabila, sa majority. Kaya acceptable siya din dito sa amin sa minority, kasama namin. So, it will be a fresh start, Ms. Susan. So, abangan na lang namin kung ano ang mangyayari sa Lunes, Senador Erwin. Opo, Ms. Susan. Sigurado ko, ipipilit na naman ho nila ito. So, fight another day, Ms. Susan. Okay, maraming salamat, Senador Erwin Salamat Tulfo. po. Mag-iingat po kayo at sisikapin po namin makuha ng pahayag ang Senate Majority Members.